Makatwiran pa rin ba na parehas kayo naghahanap buhay mag-asawa? O iba pa rin yung meron talagang isa na nakatutok doon sa bata? Oh, 'di ba? Alam nyo, actually meron din akong nakausap, a personal friend of mine just a few weeks ago, 'di ba? Nasabi ko, pare, parang hindi naman kayo kinukulang, ganyan, hindi naman, pero issue. Medyo issue sa kanilang mag-asawa yung ganito na sino ba talaga dapat ang tumutok? Parehas tayong kumakayod, parehas tayong ganito. Ang dali lang sabihin na ganito, na ganyan. Ang daming mga issue pala. 'Di ba? Na kailangan ding seryosohin natin ang pagsagot. Sabi niya, kung practical at practical lang, talagang practical na magtrabaho ang parehong mag-asawa sa hirap ng buhay ngayon. At sabi niya nga, kahit nga madali. Pero papaano naman kapag medyo nalulugi na yung isa? May ganun mga issue Oo, sa mga ganyan, sino ba ang dapat na tumututok? May mga ganun. Oo, at doon pa nga nag-uumpisa yung mga konting tampuhan, mga konting bangayan. Pero alam nyo, natutuwa naman ako dahil kagabi pa lang ay ang dami ng mga sumagot. Ang dami ng mga nakisawsaw sa ating love question of the day. Kaya ito ang basahin na nga po natin. Sina Annalyn Fajardo, sabi niya, sa hirap ng buhay ngayon, hindi talaga sasapat na isa lang ang working. Dapat parehas talaga. At marami ring cheater na husband. Kaya better na may work din ang babae para kung gusto niyang mag-al sa balutan ay okay lang. May work kasi si babae. Ang lalim naman ang hugot nun. Di ba? Dahil merong mga manlolokong lalaki. Kaya kailangan magtrabaho ka rin, babae, ganun. Ito, sabi ni Christina Mangampo, ako, mas maganda kung magkatuwang lagi ang mag-asawa sa lahat ng bagay. Trabaho man o hanap buhay. Kasi sa panahon ngayon, hindi na uso yung lalaki lang ang kumakayod at para rin sa asawa na babae, pwede naman na sa bahay maghanap buhay para mabantayan din yung mga bata. Marami ang work na pwedeng sa bahay na lang. Maging praktikal na tayo ngayon, ha? Hindi na uso yung umaasa na lang sa lalaki para din sa mga gastusin sa bahay at sa pamilya. Yun. Sabi naman niya, Arlos Fermil, halimbawa may work si mister na tipong sapat naman, mas malaki ang kita, di mas masaya. At kung loloobin pa nga ng Panginoon na si Mrs. ay meron ding passive income, mas mabuti pa din na may nakatutok sa mga bata. Iba pa rin yung alaga ng isang ina sa kanyang mga anak. Ngayon, pero hindi naman ako nag-gender, anong tawag mo rito? Nagdo-double standard. Yan, that's what you're trying to say, ano? At lalo na, panahon ngayon ay pantay na rin ang mga opportunities na ibinibigay sa mga lalaki at babae. Ayan, pero pride pa rin kasi ng lalaki at sa nakalakihan nating kultura. Basta, desisyon na mag-asawa yan. Yun ang bottom line. Bahala kayo dyan. No? Sabi ni Arlos. Ayan, pero totoo naman 'yan. Wala nang double standards ngayon pagkadating sa mga trabaho. Kung ano ang kaya ng mga kalalakihan ay kaya rin ng mga kababaihan. Ganoon 'yan. Sabi naman ni Ken Bayona, mas mabuti pa rin na parehong nagtatrabaho dahil sa hirap ng buhay at iba pa rin yung natututukan naman din yung mga bata. Sa case namin na mag-asawa, ngayon ay work from home kami. Hindi mabigat ang trabaho at kahit papaano natututukan pa rin namin yung mga bata. Well, good for you, Ken Bayona. Ito, sabi ni Fiona Botabara, ako as a parent, maganda na pareho kayong may income ng asawa mo. Lalo na at ang tataas na ng mga bilihin. At para maibigay natin yung mga bagay na kailangan natin at ng mga anak natin, iba pa rin sa pakiramdam ng isang ina na nakakatulong tayo sa mga gastusin. Pero meron siyang iniwan dito na pero. Ang laki ng pero. All caps. Mas importante na matutukan natin ang mga anak natin. Kung kaya naman tayong suportahan ni Mister, okay lang na isa lang muna ang magtrabaho. Lalo na nga kung ang edad ng anak natin yung bantayin pa. Ayan, at need ng guidance ng parent. Iba pa rin kasi yung anak na lumaki sa aruga ng magulang at hindi yung lumaki sa luho. Yan, kung kaya naman mag-work from home,
Bakit hindi? Kung kaya naman din mag-home business katulad namin, bakit hindi rin? Ang importante is marunong tayong makontento sa nakakayanan ng bawat isa sa atin. Ang mga anak, darating ang araw na di na nila tayo gaanong hahanapin. Kaya hanggat kailangan tayo ng mga anak natin, ay sulitin natin. Akala nung iba simple lang na pag-usapan itong katanungan natin sa ngayon, di ba? Na okay pa ba? Talagang okay naman na dalawa kayo naghahanap buhay na mag-asawa. Ayan, pero kita nyo naman, napakabilis ng mga impormasyon at hindi naman tama rin, di ba? Ayon din sa mga pag-aaral, hindi rin tama na basta iwanan mo na lamang ng gadget yung anak mo sa bahay para maging kapalit mo o proxy mo. Ayan, para sa bata. Dahil kung ano-ano rin mga websites, yung mga mabubuksan yan, papaano kapag ito yung ang mga nakikita niya ay yung makukurap yung kanyang isipan. Yan, alam niyo, kaya iba pa rin na meron talagang isang magulang na nakatutok doon sa bata. Yan ay ayon doon sa iba.